Kamahalan POB. I was shocked ng pagbukas ng pinto kanina. Kasabay ng pagtanggal ng piring na nasa mata ko, ay nakita ko naglalakad papasok ng hall ang asawa ko. Nagtataka man kung bakit ganoon ang ayos at postura niya, ay hindi ko pa rin maiwasan ng lihim na mapangiti at humanga sa angking ganda ng babaeng ito. Habang unti-unti naglalakad palapit sa gawi ko. Anong meron ngayon? Bakit lahat sila nandito? Bakit lahat sila nakabihis? Dahil sa pagtatakay wala sa sariling napatingin din ako sa sarili ko. And then I found out, nakagaya nila ay nakabihis din ako. Suot ang puting Amerikana. Nang muli ako magtaas ng tingin ay hindi ko na maialis ang mga mata ko sa maganda kong asawa. Hanggang sa makalapit na ito sa harapan ko. Actually, kanina pa pumasok sa isip kong isang ideya kung anong meron. Ayoko lang pangunahan ng asawa ko. At ayoko na masira ang surprise niya for me. Hi. Nakangiting bati nito sa akin. What is this all about, mami ko? Kunwari ay nagtatakang tanong ko sa kanya. Surprise, daddy ko. Surprise? Matapos ang pagpapakawala ng isang malalim na buntong hininga, ay nagsalita itong muli. Okay, I got it. Mali ang lahat ng inisip ko noon sa kanya. Pero hindi nyo naman siguro ako masisisi kung mag-isip ako ng mali. Lalo pat halos gabi-gabi kong nadidinig at nakikitang may kausap sa cellphone niya ang asawa ko. Sino namang asawang hindi mag-iisip ng ganun, di ba? I knew it. Saad ko na lang sa kanya. Peace na. Dinig kong saad ni Alex na kasama nila mami sa audience namin. Huwag ako, Prince ha. Nabugbog mo na ako. Si Alex naman. Agad na saad ni Herman. Gusto kong pumalatak ng tawa dahil sa sinabi niya. Ang mukha niya kasi sobrang nakakatawa. Halatang nadala na sa kamao ko. Ito yung aaminin ko. Alam ko naman na hindi magagawa ni Herman na sulutin ang asawa ko. Dahil noon pa man ay alam niya na kung paano ako magalit at kung gaano ko kamahal si Chelsea ko. Pero syempre, selos instinct kaya hindi ko din napigilan ang sarili ko. And I am so sorry to him. Kung nakatikim man siya ng kamao ko, napangiti na lang din ako na binalingan ng napakaganda kong asawa na katulad ko'y napapangiti rin. So, what is this all about, my beloved wife? It seems that this is a big surprise, ha? Tanong ko sa kanya. Una sa lahat, gusto ko din muna mag-thank you sa'yo. Aniya na halatang kinakabahan ng asawa ko. Ang cute niya lalo tingnan. Thank you kasi nakilala kita. Kung hindi dahil sa wallet at pera mo, hindi ko makikilala ang isang Cody na masungit noon. Na laging nakasigaw na akala mo laging may dalaw. Thank you kasi kung hindi dahil sa takot ako sumakay ng elevator, hindi ka madedevelop sa akin. Thank you kasi kahit para tayong aso't pusa kung magbangayan noon, ay nagustuhan mo pa rin ako. Hindi lang gusto, kundi natutuhan mo din akong mahalin sa kabila ng malaking agwat at hindi natin pagkakapareho. Salamat sa oras, araw at panahon na ipinaramdam mo sa akin kung gaano mo ako kamahal, kung gaano ako kahalaga sa buhay mo. Naalala mo, sabi mo sa akin noon, hindi mo na ako sisingilin sa utang ko sa'yo, basta wag lang kita iiwan. Tanong nito sa akin maya-maya. Napangiti akong bigla sa kanya. Nang maalala ko ang gabing inalok ko siya na maging girlfriend ko. Nakakalimutan kong utang niya sa akin. Basta pumayag lang siya at wag niya akong iiwan. Of course, how can I forget the unforgettable moment of us? Yun yung unang araw na pinaka-chine-cherish ko. Kasi yun ang unang araw na napasakin ng babaeng mahal na mahal ko. Sagot ko sa kanya, kasabay ng pagkuha ko sa isang kamay niya, saka ko ito hinalikan. Dumating man ang madaming pagsubok sa pagitan natin. May mga taong manghumadlang sa pagmamahala natin. Hindi ako susuko at ipinapangako ko sa'yo gaya nung unang gabi na pumayag akong maging sayong buong puso ko ay hindi kita iiwan. Salamat sa lahat ng panahon na pinaliligaya mo ako. Pinupuno mo ng pagmamahal ang bawat araw na dumadating sa buhay ko, sa buhay natin. Patuloy na saad nito. Pero maya-maya ay hindi na nito napigilan ang mga luha sa mata niya. Ewan ko ba, nababakla na ata ako. I know na kanina ko pa ine-expect to.
Pero kinikilig talaga ako sa mga pinagsasabi ng asawa ko. Alam natin lahat na ginawa mo na ito noon sa akin. Pero dahil sa mga nangyari, hindi natuloy ang dapat na kasal natin noong birthday mo. Ibinigay mo na at ipinaramdam mo ang lahat sa akin, kamahalan ko. Kaya ngayon, sana hayaan mo kung ako naman ang gumawa nito sa'yo. Saad nito, saka lumingon kay Lovely na nasa gawing kaliwa niya at may inabot itong maliit na box mula rito. I can't help it but to smile widely. Yung totoo at matamis na ngiti. Mahal na mahal kita, Cody. Gaya mo ay handa rin akong magsakripisyo para sa'yo at para sa pagmamahalan nating dalawa. At syempre, para sa pamilya natin. Mahal ko. Hinawakan nito ang dalawang kamay ko habang titig na titig kami sa isa't isa. Inalalayan ko pa siyang lumuhod sa harapan ko. Ang dami talagang alam nitong misis ko. Mahal ko, pwede ba natin ituloy ngayon ang kasal natin na dapat ay noon pa? Payag ka pa bang pakasalan ako? Naluluhang tanong nito sa akin habang nakalahad sa akin ang isang mamahaling singsing. Ito yung singsing na ibinigay ko sa kanya noong mag-propose ako. Kagaya niya nag-aantay din ang sagot ko ang mga taong nasa paligid namin. Isang matamis lalo na ngiti ang ibinigay ko sa asawa ko. Bago ko kinuha ang kahon na nasa kamay niya, ay inalalayan ko siyang makatayo. Akong lumuhod ulit sa harapan niya. Saka isinuot ang singsing sa daliri niya. Alam mo, mami ko, kahit hindi mo na itanong sa akin to, pakakasalan talaga kita kahit saan mo pa gusto. Mahal na mahal kita, Chelsea ko. Will you marry me? Nakangiting tanong ko sa kanya. Oo naman. Mabilis na sagot nito. Tumayo ako para yakapin siya at halikan sa labi. Kasabay ng masigabong palakpakan sa paligid. Actually, mami ko, this is also my surprise for you. Naghanda na din ako para sa proposal ko ulit para sa'yo. Yun nga lang at naunahan mo ko. Inaantay ko lang ang tamang oras para sana gawin ito. I didn't expect na pareho pala tayo ng pinagkakaabalahan. And I'm sorry again kung napag-isipan pa kita ng mali. At, shh, okay na yun, daddy ko. Hindi mo kasalanan yun. Mahal mo talaga ako ng sobra. Kaya ayaw mo na mapunta ako sa iba. At huwag ka mag-alala. Hindi naman kita ipagpapalit kay Herman. Mas gwapo ka kaysa sa kanya. Sadyang seloso ka lang talaga. Natatawa at may panunudyo pang sabi nito. Napapangiti naman si Cody nang hinapit sa bewang ang kanyang asawa. Walang sabi-sabi na inangkin ng mga labi nito. Matapos ang ilang minuto na magkahinang ang kanilang mga labi, ay halos maubusan pa ng hininga ang dalawa bago naghiwalay sa pinagsaluhan nilang masarap na halik. Mahal na mahal kita, Chelsea ko. Thank you for staying beside me. Thank you kasi hindi mo ko iniwan sa lahat ng mga nangyari sa atin noon. I promise you na hindi ko napapayagan muli tayo magkahiwalay. Kahit ilang amnesia pang dumating sa atin, lalabanan ko. Dahil habang buhay ka sa puso ko. Lalo pa ngayon na may baby prince na tayo. I will cherish every second of my life with you. And with our little prince. Bubuo tayo ng masayang pamilya. Yung masaya lang kahit may problema. Gagawin natin lahat ng mga pangarap natin noon. Aniya sa asawa habang hawak-hawak nitong isang pisngi ni Chelsea. Mahal na mahal din kita, kamahalan ko. Walang kapantay. Sagot nito, saka tumingkayat para abutin ang mamula-mulang labi ng asawa para gawaran ng halik. Matapos mapagsolo ng ilang saglit ang dalawa, ay panandalian muli silang pinaghiwalay para makapag-ayos ng sarili si Chelsea. Ayon kasi sa plano ng babae ay sa mismong araw ng proposal niya sa asawa ay gaganapin agad-agad ang kanilang kasal. Ayaw niya nang ipagpabukas dahil baka kung ano na naman ang dumating na problema at pagsubok sa kanilang dalawa ay maudlot na naman ang kasiyahan at pagmamahalan nila ni Cody ng buhay niya. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula ang isang mala-royal blood na kasalan sa mismong malawak na function hall sa isang sikat na hotel sa Metro Manila. Si Cody na nakasuot ng isang mamahalin na pinasadyang damit pangkasal na pinaghalong kulay pula at ginto. Ang mga bisita nila ay ganun din ang kulay ng mga kasuotan na angkop sa tema ng paligid nila. Si Herman na naging best man
habang si Moira ang bridesmaid. Si Alex at Elsa ang nangunguna sa mga naging abay ng mag-asawa, ang kuya niya at ang asawa nito. Siyempre ang cute na little prince nila na nagsilbing ring bearer. Si Mami Lucinda na tumayo bilang ina na naghatid kay Chelsea sa harap ng asawa niya. Ang bride na hindi rin pahuhuli sa eleganteng gown nito. Simple mang tingnan dahil sa disenyo nito. Hindi pa rin maipagkakaila ang angking ganda at kagandahan ng katawan ng asawa ni Cody. Suot nitong kulay ginto na gown. Naka-backless habang puro beads ang telang nakahanay mula sa likuran nito. Ganon din ang belo na nakapatong sa ulunan ni Chelsea habang naglalakad muli sa mahabang pulang carpet at ang nag-aantay na lalaking pinakamamahal niya na nasa harap ng altar at ang tanging madidinig lamang sa buong function hall ay ang instrumental na tugtog ng kanta habang akay-akay ni Mami Lucinda papunta sa nakangiting asawa. Hindi pa rin niya mapigilan ng mapaluha habang papalapit rito. Ito na yung matagal niyang pinapangarap, ang maging isang tunay at ganap na asawa ng lalaking mahal niya. Ang maging isang Mrs. Chelsea Miraflor Alegre. Humalik pa ang lalaki sa pisngi ng ina bago tinanggap ang kamay ng kanyang asawa mula rito. "Thank you po, Mommy," ani ni Chelsea dito. You're so beautiful, my wife. Papuri sa kanya ng asawa na ikinangiti naman niya. "Ang gwapo mo din lalo sa suot mo. Dinaig mo pa si Prince Harry sa suot mong yan eh." Aniya sa asawa, saka ibinigay ang kamay niya rito at nagpaubaya papunta sa harap ng altar. Sa buhay natin, hindi talaga maiiwasan ang mapapait na karanasan kung minsan at ang matinding pagsubok sa atin ng may kapal. Pero dapat ba na agad tayong sumuko at bumitaw? Hayaan na lamang na magpatalo sa pagsubok natin? Hahayaan na lang ba natin na mawala sa atin ang mga taong mahalaga sa buhay natin? Hahayaan na lang ba natin na mapunta sa wala ang mga tao o bagay na pinaghirapan nating makamit? Dahil lamang sa isa o dalawang problema na sumusubok na sirain tayo? Ang pagsubok o problema ay parte na ng buhay ng isang tao. Hindi ito ipagkakaloob sa atin ng Diyos kung alam niyang hindi natin kayang malagpasan ito. Hindi sagot ang pagbitaw at pagtalikod sa mga mahal natin sa buhay para lamang malagpasan o iwasan ang problema. Bagkus ito ay dapat nating harapin at labanan. Dahil dito nasusubok ang tatag at pagmamahalan yung dalawa. Dito rin natin napapatunayan kung hanggang saan ang pananalig natin sa Diyos. Na hanggat nandyan siya ay hindi niya tayo pababayaan. Pag-ibig, problema sa pamilya o sa mga taong gustong sumira sa atin. Basta kasama natin ang Diyos dito sa puso natin at ilalagay natin siya sa sentro ng lahat ng gagawin natin sa buhay. Walang mahirap, walang imposible. Lahat kaya nating gawin. Basta siya ang ating kakampi. Sinubok man ng tadhana, pinaghiwalay dahil lamang sa isang aksidente. Muntikan mang mawala sila sa isa't isa. Hindi pa rin patitinag ang salitang, "Kung kayo talaga ang para sa isa't isa, pagtatagpuin ulit kayo ni tadhana." Sabi ng iba walang forever. The truth for me is, true love and forever did exist. Para nga lang sa mga taong naniniwala dito. I now pronounce you husband and wife. Husband, you may now kiss your bride. Nakangiti namang humarap si Cody sa asawa niyang si Chelsea. Itinaas ang belong nakatabing sa mukha ng asawa. Ready, wife? This is our first kiss being a real husband and wife. Agad na hinila ni Chelsea ang mukha ng asawa at siya nang kusang humalik dito. Nadinig niya pang masigabong palakpakan at sigawan ng mga tao sa buong paligid dahil sa ginawa nito. Ang tagal excited na ako. Aniya sa nakangiting asawa nang humiwalay ito sa kanya. Muli niya namang sinundan agad ng isa pang halik ang labi ng asawa. Pervert wife, I love you asawa ko. Nakangiting saad ni Cody dito. I love you too asawa ko. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Cody at Chelsea. Muli niyo po akong samahan sa kasunod pang kwento na ibabahagi ko sa inyo. God bless everyone.